Good evening, Collegiate Americans. Welcome back po dito sa ating YouTube channel. Ayan, nandito na naman nga po ako, si Gandara, ang inyong Collegiate Americans na maghahatid sa inyo ng mga latest update and fresh happenings hinggil po sa TVJ and Legit Americans. Kaya naman simulan po natin to. Ang mainit nga po nating update natin pag-uusapin ngayon ay pumapatungkol po rito. Sa tape in to kung saan ay parang pansin po base sa obserbasyon ng mga legit Americans at saka ng mga netizens ay tila hindi nila kaya na tumayo nang wala po ang TVJ sa kanila. So definitely hindi raw nila kayang wala ang TVJ sa buhay po nila. So paano kaya po nasabi ito ng mga netizen and bakit po ito pinag-uusapan sa social media? Pero bago po natin talakayin yan ng buo mga ka-OG, nais ko po muna nabatiin kayo ng magandang gabi and salamat, magpasalamat sa mga nandito nakikinig at nakatambay sa ating YouTube channel. Ayan, gabing-gabi na pero nananatili na nandito po kayo at nakikinig sa atin. So dun pa lamang, thank you so much po. At the same time, kung kayo naman ay bago lang dito sa ating channel, ngayon lang po napabisita dito, maaari po ninyong pindutin ang subscribe button and notification bell para mag-i-updated at una kayo sa nilalabas po nating mga balita. Basta may kinalaman po sa TVJ and Digital Records, sagot na po natin yan. Mga suliranin na kinakaharap ng TVJ sa Itbiliga and sa Tape Inc. Syempre, about all noontime shows. And para naman sa mga datihan na po natin subscriber, ayan, mga masusugid po natin taga-subaybay. Narito ang ilan sa mga napili po nating i-shoutout for tonight's video. So, shoutout nga po dito kina Sir Romeo Ramirez, Miss Fallen Angel, ayan na, dati na po nating subscriber yan. So, shoutout, ang napakalupet and maganda rin gabi. Ulysses Tayatak, ayan na, maganda rin gabi din po sa inyo. Mel Gibbs Vergara and Gemma 473. So, lahat po ng ito ay masusugid po natin taga-subaybay. And medyo naninibago ako, nawawala yung ating mga scholar sa Fall University. Pa-Fall Class University natin. Mukhang nananahimik po sila Sir Jefferson Ato and Joe Donato. Pati si Sir Joey Boy Stevens. Ayan, na mukhang busy-busy po sila today. But anyway, shout out na rin po ulit sa inyo. Yan. Jefferson Ato, Donato, Joey Boy Steven. Baka kasi magtampo, no? Pag hindi natin na shout out. But anyway, pahapiwan nga po muna natin naman mga ka-OG ang tungkol dito sa nauusong yearbook challenge na kung saan ay kumasa itong ating mga legit Tarvicats. Grabe nga po yun. Ang dami na naman nagtitilian kay Mayor Jose, ang napakagwapo ng mayor ng buong Pilipinas. Ayan. Lalo na po ngayon, sabi nga po dito ng Abante News, biglang naging heartthrob sa kagwapuhan ang EAT host na si Jose Manalo. Nang sausawan niya ang kinahuhumalingan ngayon ng maraming stars na yearbook challenge. And ilan nga lang po ito sa mga larawan na talaga namang mapapawaw ka. Sporty na, heartthrob pa, grabe nga naman yon. Ang kinis, no? Wala talagang tatalo sa kagwapuhan ni Mayor Jose Manalo. Pero deka, baka mamaya mabalitaan po natin. Kung sila po ay may prinsipe, may prinsesa, baka mamaya maglabas na naman po sila ng heartthrob ng barangay nila, ng G sa Gedli. Heartthrob sa Gedli. Ay, alam na Diaz. Kapag nangyari mga ka-OG, nako, inuunahan na po natin. Alam nyo na, mahilig po ang mga yan na sila po ay masasabit parate sa usapan. Diba? Parang bagay na bagay po ang tawa nila Mama Alan at nila Paulo dito sa topic natin. Na baka mamaya makaisip po ang kabila na meron po silang pa-heartthrob sa Gedli para lamang po matapatan ng ating OPA sa barangay. Wala pong iba kundi si Mayor Jose Manalo. Ilan na ba ang kanila tinapat kay Mayor Jose? Yorme,
at Prinsipe Sedi. Tapos mamaya baka magka-heartthrob sila dyan. Ako, 3 na versus 1. Samantala, pag-usapan naman po natin mga ka-OG ang patungkol dito sa mga segments ng Itbulaga Tips. So, nauna na po nating i-update ang mga nakarang araw o 1 buwan na po ata nakalipas. Yung 5 segment po nila dyan na puro galing sa original na Itbulaga. Kagaya nung sa Kaliserye, sa Bulagaan Olympics, sa Pinoy Henyo, Little Miss Philippines, and Sugod Bahay Mga Kapatid. And ngayon, meron na naman pong isa. Ito po ay yung sa ang pinaka nila. So, hindi naman po siguro kayo bago dito, no? Ikaw ang pinaka. Kasi base po dito, kinapi daw po ito sa format ng TVJ Made Bulaga Book of Pinoy Records. Diba? Hawig na hawig po mga ka-OG. So, ngayon maraming nagsasabi dahil sa mga ganito pong nababalitaan na halos kapareha ng mga segments po na original ng Itbulaga, parang ayaw at hindi raw kaya talaga ng Tape Inc. nang wala po ang TVJ. Kasi hindi raw po sila makaisip ng mga fresh ideas talaga. So lahat na lamang ay kanila pong pinapalitan ng title lang yung segment. Kumbaga nire-rename lang nila ang mga segments. So parang hindi daw po sila bagay na magkaroon ng noontime show. Kasi hindi daw po nila kayang maging unique. Hindi nila kayang gumawa ng sarili, mag-isip ng mga bagong idea. Oo, sa Itbulaga yun. Itbulaga pa rin naman ang title nila. Pero, di ba yung balita na ang gusto po nila mag-reformat? Kaya nga po nagkaroon ng problema sila ng TVJ. Dahil sa kagustuhan nilang yun, bakit hindi pa rin nila ginagawa? So, definitely kasi hindi nila rin kaya nang wala po ang TVJ sa kanila ayon po sa mga netizen. Iaasa pa rin po nila sa TVJ na kagaya ng papalitan daw po ang bawal judgmental, TVJ pa rin, production ang mag-iisip ng kung anong ipapalit. Basta ang gusto lang nila mag-utos, palitan, mag-isip ng bago. Pero ngayon wala ng TVJ sa kanila, tila wala na nag-iisip sa kanila di umano at renaming na lang ang ginagawa. Base na rin di umano sa naging nitong si Echo Revelasyon na talagang yun ang balak nila. Mag-renaming lang. Kagaya daw ng Bulagaan lang, lalagyan lang ng twist, puro kantahan at sayawan, 'di ba? So renaming lang po talaga ang ginagawa. Meron pa nagsasabi na yan ang hirap pabida-bida sa production, mga wala naman daw pong alam. So ayan, ngayon nawala na daw sa kanila ang TVJ para daw po silang napilayan. Hindi rin naman daw pala kaya na mawala sa kanila ang TVJ, nagmamagaling. Kinukuting-ting ang mga bagay na okay naman at walang problema kaya tuluyan na nasisira. Samantala ayon naman dito po kay Ann19 TV. Ayan, salamat sa lahat ng sponsor. Nasa tamang grupo po kayo. God bless sa lahat ng sponsor. Tinatangkilik kayo ng nakakarami. So, thank you so much nga po kasi may bago na naman po silang sponsor. Nako, ay kawawa na naman po yung kabila. Hindi nga po nakakahanap ng bagong advertisers ay may bago na naman po ang TVJ which is the Mr. Donut. At tangkilikin po natin yan. Switch na po tayo sa Mr. Donut. Sabi pa dito ni Red Angel. Ayan. Kung may Fallen Angel tayo, meron po ditong Red Angel. Namumula. Susmay, hindi nga makadikit ang fake Itbulaga sa GMA ratings. Ano daw? Ng GMA ratings pala, sorry. Ang tunay na nagbabardagulan sa ratings, ang E80 at Showtime. Yan ang nagkakadikit sa ratings. Sabi naman dito ni Tony Santos, ayan, shoutout sa iyo at maganda ring gabi. There is no comparison between Cassie Legazpi and Atasha Mulak. Si Atasha ay complete package from top to bottom. Very talented pa. Si Cassie maganda lang ang mukha. Huwag nang tignan pababa.
sobrang chubby kapag sumasayaw ang bigat ng katawan. Sabi naman dito ni Cedric Savillos, ayan, shoutout din po sa iyo at magandang gabi. We want Batang Hamog, ibalik si Maha para makumpleto na ang Batang Hamog. Ewan, pero parang walang extra factor sa Tasha. Ito na naman po pala. Siya yung nagsabi na na puro na lang daw Atasha. Ang gusto daw po nila si Maine Mendoza. Anyway, nasa inyo naman po yan. Kasi trying hard parang pinapagaya nila kay Maine. Natural ang kay Maine. Si Atasha nagmukhang TH or trying hard. Sana magpakatotoo na lang. Ay, grabe ang hard. Pero about kay Maine Mendoza, totoo naman po yung sinasabi nyo. Very talented din naman po itong si Mengay. Pero may sarili po silang atake. So, si May nakapana po niya kung ano po yung porte niya. Magaling siya sa comedy. Kumbaga nakapana niya kung ano yung talagang talent niya na kayang ibigay or ibuga. Si Atasha, nagsisimula pa lamang po yan. And hayaan po natin na mayakap niya at masanay po siya. Sabi naman ni Fallen Angel, ayan, magandang gabi sa iyo. Yan, na-miss ko yung mga komento niya. Simpleng bagay pinapalala nila Vice. Kung nagsorry sila at tinanggap pagkakamali nila, baka di nagulo or natuloy ang parusa na suspension. Kaso ma-pride kasi. Kung kaya yan. So, hindi ko na po dudugsungan Sir Fallen Angel. Dahil natumbok nyo na din naman ang inyong mensahe or nais po ninyong iparating. And hanggang dito lamang po muna ang ating update. So, thank you so much sa inyong pong pagsuporta at pagtangkilik dito sa atin. And don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga update tinggal po sa TVJ and Legit Davey Guys.